Marcoleta. Alam nyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa EDSA, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, Mike, magsalita ka na, ikwento mo ang mga pangyayari na kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam niyo mga kasama, ayoko po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong pong nakaraang halalan, ako po ay inimbitahan. Huwag niyong patayan naman. Huwag niyong patayan. Patayan niya. Sobra naman, sobra. Halata naman, halata. Halata naman. Huwag niyo ipahalata. Ang daming mic. Nasaan na yung mga mic? Defensor! 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 Bakit walang mic? Ang daming mikropono. Hiraman niyo yun, oh. Hoy, ibigay niyo yung dalawang bading. Ibigay niyo yung mic niyo. Yung mga MC. Serbado! Ipahiram niyo yung mga MC. Ba't ayaw niyo ipahiram yung mic niyo? Ibigay! Asa na? Ibigay kay Mike para kay Mike! Ibigay! Ibigay! BBM resign! BBM resign! Hindi natin alam. BBM resign! Pinagpatayin po ng bangot si Mike Defensor. magnanakaw! Ayan po. Nakakalungkot. BBM resign! Ayan na! Woo! Sa wakas! Tripod! Hello, hello, ayan na. Ayan o! Akala... Anong palagay nyo? Sinasabotahin na po ba tayo? Oh! Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sana lumayo muna sa politika. Nung ako ay impitahan ni Senador Marcoleta at ng sakit, nung pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Cagante, kumali, ayoko munang sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gutesa. Gutesa! 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 Si Sergeant Orly Gutesa po, lumapit sa akin, ang sabi, dahil nung panahon na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Dante Marcoleta. Ang sabi niya, Kong, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nagdi-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Marami po siyang kinento, pati yung Department of Health. Pinapakialaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Pero pang kinwento, si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Hoy! Bayan ang media! Bayaran! Bayan ang media! Ang sabi ko, Sergeant Gutesa,
Mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kalante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang tao niyang kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Tingin mo kung ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami. Invento Kaya pala, ni Sergeant Cotesa magmakabanat kung ha. ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. May katabi pala tayong At yung pala po media. 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Huwag na muna kayo maingay. Hindi na po sila Nakikinig kami. nagbibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para malaman kung magkano. Kilo! Puta! Kilo! Magugulat kayo ng kwento niya. Di siyempre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang piniliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, wala po Balibete, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, dyan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli. Hindi ko pa maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtuntun. Ngayon palang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon Kompleto po, na, kompleto! nung una, Kaya pala. si Sergeant Cotesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Palayay si Gutesa! Ilabas nyo! Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Cotesa, napapirman po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Cotesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya kwento, naiintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naiintindihan ko, Sergeant Cotesa, huwag kang mag-alala, naiintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Total naman, napapirma niyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nyo niya. Kasi nasabi na kaiba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan niyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5 sa kawalang yan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Tama! Yung kay Sergeant Cotesa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan.
yung mga kasama niyang sundalo, nalunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pagkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gotesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadaan niya, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Oh! Magnanakaw Ang sabi talaga! ni Pangulong Marcos, bayan naman kayo. Ang sabi niya, Dapat ikulong ikaw ang mahiya. magnakaw. Ang hamon ko sa kanya, Bangag! President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw Mahiya ang kayo! dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Oh! Ngayon, sasabihin nila, ang sabi ko nila, Ikulong na yan! Saldico, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Papatayin siya! Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimigin? Patayin! Para ano? Pabaliktarin? Para ano? Patayin at pawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayan ng Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga ospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon o, yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Yun! Yan ang maganda! Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Yes! Tapos ang laban! Makakasama yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon. Noong una, ayaw ko manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayaw ko pong manawagan doon sa saraping sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo.
ni Speaker Martin Romualdez pinili ng Pangulo. At yung pondong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersami. Ayun na! Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Yari! Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago malusuan ang ito ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Tangina mo! Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tangina mo, bangag! Marcos Bangag na bangag talaga! Marcos resign! Ikaw na yan! Nangamak na nakaw! Mga kasama, ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Yes! Itong Yan ang bangag ating na yan. pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa. Tama! Itong 3 araw na to, kailangan mabuwag ang sindikato ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil ba kayo? Yes! Naniniwala ba kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig! I-kulong na yan! Kulong kayo! Marcos resign! Marcos resign! Marcos now! Tayo ba ay handang kumilos para maayos ang sambayang Pilipino? Handa ba kayo kumindig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito. Na sa pagkakataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.